Welcome sa aking channel. I'm Jelly-Ann from Jelly-Ann Tutorial. Kung bago ka pa lang sa aking channel, tingin naman dyan na subscribe. Hit mo na rin ang bell button para updated ka sa mga susunod ko pang i-upload. Hello mga ka-Jelly, for today's video about Melulo ang ating topic. Tuturuan ko kayo dito sa video na to kung paano mag-add at mag-remove ng payment method. Kung interesado ka ay tapusin mo ang video na to dahil sisimulan ko na pagkatapos ng intro. Open natin yung application tapos itap natin ito. So sa mga hindi pa po alam kung paano magsimula dito kay Melulo, meron na po ang ginawang tutorial. Pwede nyo po siyang panoodin. Tapos dito sa taas, itap natin ito. Itong manage na to. Noong nakaraan, nag-upload din ako kung paano mag-add ng GCash number or bank account dito sa Melulo. And then, itap itong manage payment method. Ayan. So, dito, tuturo ko naman sa video na to kung paano nga mag-exchange ng GCash or bank account. Ito nga yung makikita nyo. Dito sa taas, merong add. Itap lang natin yan. So, ito yung makikita nyo, GCash at Maya. So, dalawa lang po yung pagpipilian dyan. So, dahil wala nga akong Maya, GCash po ulit yung pipiliin ko kung paano nga mag-add ulit nitong GCash number. Itap lang natin yung GCash na yan. Ganito nga siya kapag tinap nyo. Ilalagay nyo ulit dito yung phone number ng GCash at yung pangalan, kung sino may-ari ng GCash. So, takluban ko na lang po para privacy na lang. Ibang GCash po yung ilalagay ko dito, hindi gaya nung una kong nilagay. Kasi nga po, mag-exchange tayo ng GCash. And then, pag nalagay nyo na po yung GCash nyo, pindutin nyo po yan para magkaroon ng check. And then, ito, pindutin po yan, itong submit. And then, ganito po yung makikita nyo, dalawa na sila kasi nga nag-add ako ng GCash number. So, ganun lang po mag-add ng GCash. So, ito kung makikita nyo to, at pag may ganyan nga siya, dyan po papasok yung inyong sahod. At kung gusto nyo nga pong exchange yung inyong GCash, ay ito po yung pipindutin nyo. So, ito siya, dapat nakaset po siya. At kung halimbawa gusto niyo naman pong i-delete para isa lang ang nakalagay, pwede rin naman. So ganito, example, gusto niyo i-delete ito. Ayan, kapag tinap mo po yan at gusto mo naman pong i-remove, hindi po siya ma-remove basta-basta. So bakit nga ba? Dahil po dito sa, ayan no, kapag ni-remove mo, nakalagay ay ganyan, cannot remove this withdrawal method. So, dito, example ko na rin sa inyo kung bakit hindi nyo yan mariremove. Kung halimbawa gusto nyo nga tanggalin ang nilagay nyo GCash at gusto nyo pa uling palitan, kasi nga alam naman natin na pabago-bago ang ating isip. Ano? So, ito, pindutin muna natin ito yung kauna-unahan nilagay natin. And then, ilagay natin dito sa set as, ganyan. Hindi ko na binanggit kasi utal ako. And then, confirm. Tapos, kapag okay na, ganyan na nga ang lumabas. Ayan. I-back natin. Tapos, kung makikita nyo dito, lumipat na siya dito sa isa. Kasi, ayan na nandyan na siya. Kanina nasa taas siya. Kasi yun na yung sinet natin. And then, pindutin na natin itong nasa taas. Example ko lang ha, ito. For example, ito, gusto mong i-remove. Pindutin mo itong remove. And then, confirm. Delete yan ha, delete GCash. Ang remove ay delete po yun. So, yan. Pagka dinelete mo, wala na yung isa. Isa na lang yung tira. So, ganun lang po kadaling mag-remove ng GCash number. Ayan siya, Isa na lang yung natira. Ganun lang ang aking tinuro sa video na to. Yung mag-add ng GCash number or payment method at mag-remove. So, yan. Tinamay ko na yung pag-remove kasi nga para isang tutorial na. Baka kasi may gusto sa inyong mag-remove ng GCash, ay ito na po yung tutorial. Magkasama na sila yung pag-add ng GCash at pag-remove. So yun lang po ang aking tutorial. Sana po ay naiintindihan nyo po ang aking paliwanag. So yun lang. Thank you for watching. Bye!